Ako na lang. Ayun si Jubel, no? Okay, Ayan Jubel. po, no? Dito ka, Jubel. Okay na Mamaya. po ba? Oo. Sige po. Ayun po na magandang hapon po sa lahat. Morning, everybody. Magandang Morning, hapon. everybody. Tunay po na magandang hapon po sa ating Panginoon no ngayong hapon. No, ngayon. Umawi po muna tayo sa Panginoon no, bago po ang lahat. No, sige po. Amen, amen. Umiti naman tayo dyan. Hindi naman porket seryoso yung worship eh. Tayo mo muna. Amen. Ayun. Panginoon, ang nais ko, kaganahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyong lamang. Nagtatagpuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kanina at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matagpuan
Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat
sa Word of God, may gusto po bang magpatotoo po, no? Papasalamat po. Sige po, no, kung wala po ay dako na po tayo sa Word of God na pangunahan po ni Pastor Vic, no? Pastor Vic, pasok. Isa, labas. Wag. Pangkabiro yun. Layas. Mas malala pala. Pakikuha. Video, tsaka Bluetooth yun. Kurito. May red ka? Opo. Ay, Umupo ka na lang. eh. shake. I-testing mo yung pag-close up sa dito sa ano para hindi ka na mahirapan. Di ba minsan maliwanag, hanapan mo lang ng lalo mo i-magnify para mawala yun. Ayun po. Ayun, nadali niya. Ganun lang yun. Okay. So, ang ating pag-uusapan ngayon, i-off natin yung Bluetooth nitong kabit mo yung Bluetooth niya. Tapos, ang ating paksa ngayon, kahit abutin tayo ng 8. Oh, nag-react. Nag-react ka sa demonyo. Sabi ko nga, bigay nyo na yung Wednesday. Pero hindi naman tayo abot sa gano'n. Pero kung magre-react ng gano'n, sa demonyo yun. Ako ba, nakita niyo kumanga doon sa nagsasalita sa amin? Minsan, inaabot nga ng 2 oras yung excited ako eh. Kasi kahit hindi mo ma-absorb lahat yun, sa subconscious mo, ma-absorb mo yun. Marirealize mo yan pag kailangan mo nang sabihin. Kunyari, tumayo kayo para mangaral, bibigyan ko na ng break. Kailangan, namnamin nyo to. Ako'y nagpapasalamat, minsan ang mga angels ko, kahit hindi ko alam, nagpapa-prayer request sa akin, dadaan nila kay Del, na stroke din. Puro stroke eh. Nagpapa-pray. Tinandaan ko yung sinabi nila, pag lumapit sa'yo, hindi mo pa pinagpe-pray, tutugunin ko. Nagmanifest agad. Nagpadala ng angel. Yung naoperahan sa Singapore. Si Maring Janet, di ba, Del? Oh. Walang patotoo, kaya ako gino. Kasi pwede kong ako magpapatotoo. So, yung mga ganon, mga kapatid, pag pinagpe-pray natin, minsan nga binibiro ko, lakas ko raw sa Diyos. Actually, hindi naman palakasan sa Diyos yun. Eh. Amen. Palakasan ng faith. Amen. Eh ngayon, paano lalakas yung faith mo kung hindi naman nakabatay sa Biblia? Maganda ang praise and worship, bakit hindi? Pero mas tumatalas yung praise and worship pag nakabase sa Biblia. Kaya nga yung iba, di ba, kulang pa ang tula? Oo. Pero pag binatay mo sa Bible, hindi kulang yun. Bible yun eh. Salita niya lang yun, no? Binabalik mo lang sa kanya eh. Ganon ang sikreto. Pagka nasa Biblia ka, lahat ng mga agam-agam mo, mawawala. Ano ang pinakamagandang prayer sa balat ng lupa? Yung salitang, thank you, at saka yung thy will be done. Amen. Balik tayo sa punta tayo sa Matthew chapter 6, mga kapatid. Thank you. Minsan sinasabi nyo, matagal ko na sinabi to, pero minsan kailangan ulitin eh. Minsan makalimutin ng tao eh. Isa sa mga problema, Matthew 6 lang, wala pa ako sinabing verse. Sige, buksan mo lang. Matthew 6. Kasi maraming Kristiyano ngayon, pag hindi nila alam yung salitang ano yan? Thank you. Thy will Yung be done. our Father, tatlo yan eh. Thy will be done na sinasabi nyo, on earth as it is in heaven. Forgive us our sins as we forgive others. Yun yung judgmental spirit. Thy kingdom come, thy will be done. Yun yung paghintay natin kay Jesus. Kaya nagko-communion tayo. Pangalawa, kaya may healing kasi whatsoever you shall ask in my name. Wala naman sinabing when you ask but do not ask for healing. Wala naman sinabing ganun. Mga theologian lang yan, mga commentary. Hello, kikinig ba kayo? Kaya yung iba, pumapalya kasi naglalagay ng opinion, hindi mo natingnan sa Biblia. Kaya lahat ng mga kasabihan, yung mga stoic, yung mga positive thoughts, bago ko i-repost yan,
tinitingnan ko kung totoo o kaya joke, yun lang. Hindi ako nagpo-post ng mga kasabihan, yung hiniram mo lang. Minsan sasabihin pa, patama quotes. Minsan may makikita ka, Bible verse. Tapos yung nagko-quote ng Bible verse, alam mo hindi nagbabasa ng Biblia. Paano kayo re-repost yun? Sabihin nyo kay Jay, ako hindi, kasi mali eh. Huwag kang magpo-post ng salita ng Diyos na hindi mo ninanamnam muna. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ, ito ang pamamaraan ng panalangin sa verse 9. Number 1, sa kanyang pangalan. Sinabi ba niya mukha niya? Tingnan niyo yung verse 9, kapatid, chapter 6, verse 9. Basahin ng Ingles at Tagalog. Okay, basa. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. May nagsabi sa akin, grammarian, makinig kayo maigi, English to tapos tatagalogin natin. Pansinin niyo ang King James. Our Father which, dapat who, art in heaven. Tama ba, mali? Bakit which? Mali ba yun? Kasi hindi tao ang Diyos. Amen. Diyos yan, Espiritu yan. Kaya ginamitan ng neuter sa Greek, patria. Mi patria. Adorar. Uranus, heaven. Hagios, dai, nomos. Greek yun. Kaya yung who art in heaven, ginawang who kasi yung general noun, yung proper noun, our Father, who art in heaven. Pero kung talagang susundin mo yung Greek, hindi naman who yan eh. Which kasi spirit. Naintindihan niyo ba ako? Tingnan niyo sabi dito, bakit sa umpisa pa lang, hallowed be thy name? Lahat ng paghihingi mo sa lahat ng bagay, puro sa pangalan ni Jesus, hindi naman sa ngalan ni Vic eh. Sa ngalan ng Diyos. Hallowed be thy name. Hanapin mo dyan Jehovah God, you reign. Mamaya, awitin natin yan. Lahat ng hinihingi natin sa pangalan ni Jesus, hindi yung galing natin mag-pray. Tingnan mo nung may nag-pray, kanina pinag-pray namin, kakain na. Ang haba ng prayer. Ako hindi, simple lang. Thank you, Father God, in Jesus Christ's name. Wala na akong mga pasakaling napakasarap ng ulam para sa amin. Huwag mo nang lecturein, alam na ni Lord yun eh. Nakita niyo ba yung pagkakaiba nung taong malapit sa Lord, ang prayer, doon sa taong napakahaba ng prayer? Naintindihan niyo ba? Basahin mo Tagalog. Sige. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ano sabi? Magsidalangin nga kayo. Nga, pautos. Magsidalangin nga. Kasi galit si Jesus dyan eh. Merong hindi nakikita sa English at sa Tagalog na nakikita ko sa Greek. Kaya nung sinabi niya, magsidalangin nga kayo, pautos. Actually, galit siya dyan eh. Ang tigas ng ulo ng mga alagad eh. Believers, ang kausap niya dyan. Hindi pwede yung tao lang na pag nagsimba, makikinig. Hindi masyadong malalim yung turo. Napansin niyo ba ako gano'n? Hindi ko dinadaan sa maraming reference. Pero, pag sa isang verse, gusto ko malinaw yun. Mga kapatid, importante yan. Kaya pag kinakanta natin yung hallowed be thy name. Number 1 yan. Bakit nilagay sa verse 9 yan? Ba't hindi nilagay sa dulo? Hello, naisip nyo ba yun? Ba't hindi na ilagay sa dulo? Nagko-communion tayo. Verse 10. Pero bago lumipat ng verse 10, tumingin ka muna sa yung naalala ko. 11:2. Parehong-pareho yan, palagay ko. Sige. Luke 11:2, kapatid. Hindi mo, parehong-pareho. Yung si tax collector na Matthew, pareho kay Dr. Luke, St. Luke. Kaya may St. Luke's medical center. Ayan, sige, basa. At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin,
Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Nakita nyo? Sambay ng ano? Picture? Statwa? Hindi. Tayo ba pag nagpe-pray may picture? Kahit sa tao, pag nagpe-pray ka ba kay Michael, may picture sa harapan mo para kay Michael? Oh. Ba't din ginagawa natin sa patay? Ganun, mali eh. Sambahin ngalan mo. Ngalan niya. Hindi ngalan ng in memory of Victor Emmanuel Soto. In memory of, huwag ka natatakot. Lahat naman tayo pupunta dyan. Hindi pa ako mamamatay, tandaan mo. May church pa tayo, hindi pa malaki eh. Gusto nila, lumaki tayo. Amen ba? Amen. Sino ba hindi nag-aambisyon para kay Lord? Maraming kaluluwa maligtas. Hindi yung basta marami lang. Maliligtas. Quality. Amen ba? Kaya minsan, tanungin nyo sarili nyo, ligtas ba ako? Kasi ang dami napupuno ni pastor sa akin eh. Alam nyo, tayong lahat, para tayo nasa nakasakay sa tren, may mga release. Minsan yung release may problema. Titinto ng konti yung tren. May maintain. Under na naman. Ganun ang buhay ng tao. Hindi, nasa laman pa tayo, hindi tayo perfect. Pero pag nasa church tayo, ang church parang St. Luke's Hospital, parang Commonwealth. Nagpapa-medical check-up tayo. Ang gamot, ang pagkain, salita ng Diyos. Amen. Oh. Pag physical, Lord, wala akong pera. Kanina tayo kukonsulta? Sa Diyos. Saan ba nakasulat sa Biblia yung lahat ng pangangailangan natin, ibibigay niya sa Kanya? Oh, huwag mo nang, gusto mo, pinakamadali. Proverbs chapter 3, 5, 7. Trust in the Lord with all of thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. Amen. Diba? O, paborito ko yun eh. Dapat may favorite verse kayo. Life verse. Oo, hindi lang life verse, forever verse ko yun. Tsaka yung John 3:16. Memorizein nyo. Mas mahirap pa nga yung Tagalog. Sige, tingnan nyo. O, ayan, basahin mo. Tumiwala ka. Sige. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. O, ano raw? Sariling kaunawaan. Kaya huwag kayong maboboring pag ang Bible study napahaba. Ayaw ni Satanas, magka-interest kayo na nagpapadala siya ng mga anghel. Kita mo, nag-pray request lang sa akin, hindi pa ako nagpe-pray, sinagot na. Sinabi ni Lord sa akin yun. O naman Lord, ngayon, naka-live to. Kailangan namin ng supporters, worshipers, lupa para masambahan. Pumasok sa isip ko, tuloy natin yun doon. The moment na nagka-problema dito, halimbawa, lilipat, tutuloy ko yun sa park, sa forest. Nature park po. Nature's Park. Amen. Yan, gusto ko nagsasalita. Amen ba? Oo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong diskarte. Ayan o. Didiskarte tayo pero isang guni mo sa Diyos. Amen. Huwag kang banat ng banat, mapapagod ka lang. Totoo. Sinabihan ako ni Lord, huwag kang lumabas. Lord, baka sabihin ng asawa ko, ba't hindi ako lumalabas? Kaya ko naman. Hindi ko kalooban. Matigas ang bato. Pero nakaabang ang Santa Maria, nakaabang ang Montalban. Kung nakikinig lang si Janet talaga, si Janet dapat nakikinig. Hindi lang si Abe na gumagamit ng cellphone. Kailangan ituwid muna ni Abe yung kanyang calling kung talagang meron, under sa. Tutetrain ko talaga yan. Hindi naman pork marami kang alam na verse. Nakakapagpanggap ka mag-quote ng verse. Tapos hindi mo naman nagagawa. O, di ba? Parang niloloko mo lang sarili mo. Kung nakikinig lang yon, kinusulta ko Lord eh. Hindi lang si Abe, meron pa mga ibang tao na nasa ulo. Nasa damdamin. Kaya sabi ko, huwag akong magtiwala sa kakayanan ng tao. Ni sa sarili ko nga, hindi nga ako magtitiwala eh. Oh. Kahit kanino, huwag kang magtiwala sa Diyos lang. Lahat, subok ko na eh. Napahiya eh. Nagyayabang pa eh. Ganito, ganyan yan. O, ngayon, nananahimik ako. So, lumilitaw yung totoo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong
sariling kaunawaan. Trust in the Lord with all your heart. And lean not onto your own understanding. Kaya may Bible eh. Ibabanat ng kahit dalawa lang alam mong verse, pero pag na-memorize mo, sabihin ko sa inyo, may power sa prayer yan. Ako ba narinig nyo nag-pray, napakahaba? Napansin nyo, umiikli? Kasi alam na ng Diyos yung sasabihin ko. Ang gusto marinig ni Lord, alam mo kung ano, kahit i-replay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Huwag ka na magsalita. Thank you, Lord, para sa kabutihan na kasi nagugutom ako sa malinamnam. Alam na ni Lord yun. Hindi na kailangan bulahin ng Lord. Lord, thank you. Natatakot ako, sabi mo. Lord, natatakot ako, alis kami, sabayan mo kami, samahan mo kami. Amen. In Jesus Christ's name. Amen. Ganun lang. May faith. Hindi yung, Lord, samahan mo kami ng Holy Spirit, lagyan mo ng apoy. Sa warfare lang yun, mga kapatid. Hindi mo pag ako nagpe-pray, maikli lang. Mas effective. Di ba ang dami nagpe-pray ngayon, traditional? Panginoon, pinupuri. Di ba yun, galing magsalita. Pinupuri ko, gano'n. Walang masama ron, pero lumalabas parang tinilecture mo si Lord. Alam na ni Lord yun. Ang kailangan magsalita, thank you. O kaya sabihin mo yung nasa damdamin mo, Lord, natatakot ako, samahan mo ko. In Jesus Christ's name. Thank you po, nasabi ko, Amen. Ganun lang kasimple. Kung mo sabihin, huwag kami maaksidente. Tinuturuan mo siya, MMDA, tinuturuan niyo si Jesus. Marami hindi alam yan eh. Meron ka ba nakita kay Jesus Christ na alam na ng Ama? Isa lang. Alam mo kung ano yun? Lord, lagi mo sinasagot yung panalangin ko. Ama. Oh. Kasi nagbabasa ka ng Biblia. Pero kung hindi ka nagbabasa, boring. Tapos hindi na tayo nag-pray, napakaba lang ng konti. Tumayo kayo na insulto ang Panginoon. Hindi lang naman ako. Tapos ito, sinasabihan ako, ba't ganun eh? O ikaw na mag-preach. Lagi. Pati sa last Sunday. Oh. Kasi hindi nyo alam ang power ng Holy Spirit. Iba eh. Yung pinrepare ko, iba sa binibigay ng Diyos. Kaya nga itong prayer meeting natin to, gawin na natin midweek service eh. No? Palitan na natin. Midweek service. O kasi, middle of the week eh. Ayaw maintindihan niyo ako kung alam lang ninyo yung kalalim ng Diyos. Malalim. O, balik ulit na sa Matthew 6 ulit. Kaya importante, thy kingdom come. Tingnan mo. Bakit tayo nagfe-fellowship kay Lord? Nalala niyo yung sabi ni Pedro, 1,000 araw? Katulad ng 1,000 taon. At ang 1 taon, 1,000 araw. Eh di ibig sabihin, pag hindi pala tayo nagsimba ng 1 araw, 1,000 taon. Ang nawala. Niisip ko yun, sabi ko, Panginoon, pinapaalala mo yung sabik na sabik ka, Lord, sa samba. Sabik na sabik kang purihin. Pero tayo, pag pinupuri natin ng tao, hindi natin ibig sabihin, tinataas natin ng Lord. Na-appreciate natin yung tao. Yung iba kasi, faithful yung tao, nagpakatulong, naghuhugas, naglilinis ng CR, naging labandera, nanghihilot. Well, kahit love gift wala, papansinin lang siya pag hihilutin, papansinin lang siya pag naging labandera, pero pag nagiging hardinero niya sa church, pagiging hindi niya papansin, di ba insulto yun? Tapos hindi siniisip yung kakainin ng tao, ni hi, hello, ni pamasahin, bibigyan. Nasaan ang pagiging Kristiyano natin? Uy, si pastor, baka hindi pa nagmerienda, galing sa labas. Ibali ako, may merienda naman kami lagi. Nilamase, no? May merienda naman tayo, kahit kape man lang, di ba? Pero paano yung mga pastor na walang ano talaga? Ang dami-naming kape. Ninenervous na nga yan eh. Sa sobrang kape, nawawala na yung faith sa sobrang kape. Pag sobra, pero hindi, awa ng Panginoon, sapat lang. Amen.
Amen ba? Amen. Oh. Kaya, dito, pag nananalangin tayo, lagi natin kaya tayo nagko-communion. Kasi, ano sabi doon sa 11:28? Di ba yung may yung nabuksan doon. Lagi araw-araw mo naman binabasa. Ayan no, hanggang sa kanyang pagbalik. O sige, yan, sa prayer yan. Lagi natin pinipray, Lord, count us on the rapture. Amen. Huwag mo kakalimutan kami sa muling pagkikita sa rapture. Gusto niyo ba sa tribulation? Sige, huwag niyo pag-aralan yan. Kasama kayo sa tribulation. Naku, ang hirap na. Huwag niyo pangarapin. Lahat ng Kristiyanong walang selyo ng banal na Espiritu, hindi totoong Christian yan. Dadaan yan sa masilimuot, sa kamandag ng kakaway. Oh, hindi nyo napansin, pati cellphone, pahapyaw lang yan. Walang masama sa cellphone kasi wala pa yung Antichrist. The Antichrist. Pero sa totoo lang, bakit sinabi ni Kristo yan? Tingnan nyo, magsidalangin kayo ng ganito. Pagdating dito, dumating nawa ang kaharian mo. Gawain nawa ang iyong kalooban. Yan ang isang problema ng Kristiyano. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Hindi mo sinasaliksik ang Biblia. Naka-close up. Oh, paano mo malalaman? Yung prayer mo answered, hindi mo nga alam kung kalooban niya o hindi. Oh, maganda ba yung ating midweek service? Prayer meeting lang yan. Isa nga po tawag dun yung kapag yung talaga yung may kalooban ang Panginoon. May minsan natatanong mo na kung kalooban mo talaga ng Lord. Oh, yun. Kaya magsaliksik sa Biblia. Totoo po. Thy will, thy kingdom come. Yun ang nakalimutan ni Kibuloy. Yan. Nakakalungkot kasi masyado mataas eh. Nakakalungkot. Yan, parinig yan sa lahat ng mga matataas na bishop. Totoo lang, kahit bishop ka, kahit pastor ka, Magbabasa ka ng Bible kasi mismo isasagutin niyo. ang sagot ay thy kingdom come. Pag nagpe-pray ka ba, tinatanong mo, Lord, ano ba, kalooban mo ba itong hinihingi ko? Ngayon, pag may faith ka, huwag puro Holy Spirit. Sabihin mo, kung may faith ka, bababa ang Holy Spirit, papaalam sa'yo ng Holy Spirit, anong kalooban niya? Ang daming daldal. Mga magaling magsalita. Not to mention yung ibang pastor. Bakit? Pag yung lupa, ganyan. Bago ka muna magsalita ng ganun, hindi mo naman sinasite yung Biblia. Marami dyan galing mga tuwiran, di ba? Bless na bless sila. Pero tanungin mo, saan mo makikita sa Biblia? Wala. Hindi sinasabi. Sabihin nyo na, kung bukis ako, thy kingdom come, thy will be done. Pag tinanalangin ba tayo, Lord? Hindi naman porket binasa mo yan, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Memorize ko nga yan, maliit pa ako eh. Unbeliever pa ako, sa Catholic Church pa ako nagsisimba noon. Tinuro ba isa-isa yan? Hindi. Lord's Prayer daw yan, hindi Lord's Prayer yan. The Lord's pattern of how to pray. Ayan o. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Hindi tinuturo yung Biblia, kaya naninihis eh. Daming mali. Hindi ako galit ha, galit ako sa demonyo. Bakit si Eli Soriano ba laging malumano yung mag-preach? Narinig ko rin yun eh. Minsan nakakaiyak, mga emotion. Pastor, Minsan diba? naman, ako hindi. Straight to the point, thy kingdom come. Dinadasal mo ba yan? Yung pagdating ni Jesus Christ, kasama ka? Oh. Di ba ang ganda? Oh, Tsaka- ikaw ba sinasabi mo kalooban niya yan? Tsaka mga kabataan, last Sunday, sinampulan na kayo ni Pastor. May isang kabataan, tinanong kung kailan siya tumanggap sa Lord. Hindi daw niya. May sagot sa'yo? Makalive tayo, maka ba? Oh. See? Pag ako nagnangahan, magkabalot ng balot. Pero tama yung niya. Pag tinanong ko kayo, yun ang assignment nyo, di ba? Kailan kayo tumanggap kay Kristo?
Sabi ko, isulat niyo sa papel. Tinandaan ba niyo? Sinunod niyo ba ako? Paano kung si Jesus ang magtatanong sa'yo ngayon? Kailan mo tinanggap? Ako, July 4, 1973. Sa Baptist Church. Yung nag-witness sa akin, Amerikano. Si Bailey. Siya rin ang katisuran ko. Ginanyan ako sa leeg. Hindi nakakatawa yung Del. Natuwa ka pa, no? Oh, kasabot mo yung Satanas. Hindi, natawa lang ako kasi siya yung nag-instrument na nakakilala ka kay Lord. Siya rin naging instrument. Pero nakita ni para Lord yung mag-isip heart ka. ko. Totoo ako. Biro mo, sabihan ka sa English, do not visit my church. Wow! Naging church niya yun. Church ni Jesus Christ yun eh. Oh. Oh, ngayon naman, tingnan mo. Nasaan ako ngayon, nakatayo. 62 years old. Siya, nasaan ngayon? Biniro ng Diablo. Nakaratay, bedridden hanggang ngayon. Hindi ako natuwa na bedridden siya. Pero yung ginawa niya sa akin, nandun, kalaban niya si Ninong, Ninong Amistad. Kalaban niya yun. Kalaban niya ako. Kalaban din niya si Samuel Salud, dating Bible student sa Sumulong. Tapos sasabihin nila, inaano ko raw yung pasto, sira pala tuktok niya. Nangungulekta daw kami ng pera, may trabaho na ako nun. Ako pa nanlilibre. Tapos kung ano-anong kasiraan sinasabi sa akin sa barangka, sa biyenan ko, yung magiging biyenan ko, kasi hindi pa ako nanliligaw sa kanya eh. Alam ng Lord, straight ako sa Panginoon. Kaya lang, hinipo ni Lord, na-inlove ako dito eh. Desisyon ko talaga, mag-asawa na. Ang ganda ko kaya. Ay, oo. Isa lang naman ang party ng hindi nakakaganda eh. Sige, Mase, nakikita ko, tumatawa ka. Mommy knows best eh. Si Gabel po tumatawag. Naniwala ba kayo? Kinikilig niyo ako eh. Di ba? Alam niyo ba yung Mommy knows Sige, best? sige, Mase, umahagit-git ka dyan. So, Nakikita ko yan. balik na tayo. Mga kapatid, tingnan niyo, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Oh. Kaya importante yan. Tingnan niyo yung Acts 21, kung naalala ko. 21 verse 40. Sige, Acts. Yan ko nga kung naalala. Acts 21, Verse 40. patapos ng John. Verse 14. Excuse me. Excuse me. Kahit sa yung pag house to house, tatanungin mo rin si Lord, huwag ka banat ng banat. Baka hindi niya kalooban. Hindi mo makumbinse, iwanan mo. Hindi mo makumbinse. Oh. Sa akin lang, mga kapatid, bigyan niyo naman ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya nga, nag-aalok ba ako para utang na loob sa inyo, para makinig sa Bible? Hindi Kayo na binibigyan ng pabor. Hindi ko utang na loob yun. Utang na loob natin sa Diyos. Amen. Kaya pag kayo nagsishare, huwag may kahiya. Basahin mo, sige. Tamo ginawa nila, may kinukumbinsi sila. Sige. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami, na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga tao tumatanggi sa akin, yung may unbelief, nahatulan na. Hindi ako nagsabi niyan, Diyos. Kasi sabi niyo sa John chapter 3, pag binasa mo yung lahat yun, ang taong tumatanggi sa salita ng Diyos, nakatulan na. Ang taong tumanggap kay Kristo ay nagsimula mula sa dilim, napunta sa liwanag, sila ay mga naligtas. Oh, malinaw. Kung ikaw, naging born again ka, tinanggap mo yung salita ng Diyos, ligtas ka na. Magpatuloy ka na, huwag mo nang bibitawan. May kantangan luma i-research mo yun I have decided, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Kailangan mo ba ng banda? Kailangan mo ba ng gitarista para kantayin yun? I have decided to follow Jesus. No turning back. No backsliding. Amen. Amen. Magbalik loob sa Panginoon, hindi magbalik loob sa mundo, kay Satanas. Walang mangyayari sa buhay mo. Walang nagsisi sa umpisa. Sa katapusan, nagsisi. Hindi na tinanggap ni Lord. Lahat ng nasa impyerno, galit sa sarili, galit sa kapwa, demonyo niya. Demonyo ka na pag nasa impyerno ka na. Hindi ka na ligtas. Tayo lang tao ang binigyan ng pagkakataong maligtas. Walang anghel na naligtas. Hello? Lahat na nagkamaling mga anghel. Number 1, si Satanas. Wala nang kaligtasan, walang kapatawaran. Gusto nyo bang gayahin siya? Ba't natanggi kayo sa Biblia? Balik tayo sa Matthew 6:11. Ayan the will of the Lord, and when He would not be persuaded, we ceased, saying, the will of the Lord be done. Amen ba? Thy will be done. Pag nagpe-pray ba tayo, Lord, I wish kalooban mo to. Bibigay niya sa iyo yung sagot. Ang bilis. Minsan naman matagal. Ang pinakamahirap sa panalangin, aminin ko sa inyo, Wait. maghintay. Yung no, alam mo na no eh. Pero yung maghihintay ka, gusto mo bumilis, sundin mo tong formula. Huwag ka ng labis, huwag kulang. Sundin mo yung Our Father. Give us our daily bread. Nalala nyo yan. Nagayuno si Kristo. Pumunta siya sa ilang, sa disyerto. Ano sabi? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo nga itong tinapay, itong mga batong to, maging tinapay. Gutom siya. 40 days, 40 nights, hindi siya kumakain. Ano ginawa niya? Ayan na yung formula, sa pagpe-pray. Baka tanungin niyo pa, Lord, kalooban ba ng Lord mang-ikapo? Siyempre! Pag wala kang sweldo, okay lang, wala ka naman. Pero gawin mo yung sarili mo, ihalay mo. Yung pag inaasahan ka, magpakanta, akala mo hindi naka-record kay Lord yan. Pero yung role mo, makinig sa salita ng Diyos, huwag mo kakaligtaan. Paano kung kanta ka lang ng kanta rito, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakikinig, yung mga pinopost ko, binabaliwala mo, para mo na rin binaliwala ang Panginoon. Kasi wala naman akong pinopost na hindi sa Lord Maliban lang sa mga jokes. Sa Facebook yun Wala na makikinig sa'yo pag hindi ka nagpapatawa sa Facebook. Tama ba? Kaya minsan papatawa ako Yung iba hindi naintindihan, hindi nila like. May Tagalog nga sa ibabaw. Katulad ito. Ang umutot sa ilalim ng dagat, yung submarine, ano ba sa Tagalog, ano ba sa English yung utot? Fart. Iba hindi alam. Fart. Nasaan siya umutot? Dami na namatay sa utot, sa submarine. Yun yung joke na yun, yung pinost ko sa Facebook. Ganito yung mga kapatid, tingnan nyo. Para maniwala. May iba, hindi marunong mag-English Kaya nga English para matuto mag-English. Hindi naman kailangan maging Inglesero tayo, mga kapatid. Pero at least nag-aaral tayo. Tingnan nyo. Ako ba yan? Nga. Natakot ako. Kala ko sino ako pala yun. Ayan tulad dito, politiko. Give me your money. Bigay mo sa akin pera mo. Sumagot. Politiko ako. Nagalog ko lang, ayan ibigay mo yung aking pera. Pero alam pa niya, citizen siya ng Amerika. Ito mo yung pagka-joke nila, makahulugan. Give me your money. I am a politician. Then give me my money. Parang siya yung kasi yung politiko magnanakaw. Sa US yan, Nakita niyo yung joke na yan? Minsan hindi yan nakakaintindi. Paano yung mga joke nyo? Puro yun na lang. Yung may nadapa, may nahampas ang mukha, meron yung ginulpi ng asawa. Corny. Walang progress. Kailangan medyo English ng konti yung joke mo. Tama ba? Meron pang kantahan. Tingnan nyo. Yan ba? Binasa nyo yan?
magiging malaya tayo mula sa galamay ni Satanas, lahat ng sinasabi ng kamalasan, magiging favor pag kalooban ng Diyos ang sinusunod mo. Siyempre, thy will be done. Oh, ayaw mo. Ay, hindi pala ako ito. Taas mo. Taas mo yan. Oh. Thy will be done in earth. Oh. Sino yung nasa earth? Di tayo. Ayaw nga pala. Kalooban pala ng Diyos. Tugunin yung sagot ko dahil anak ako ng Diyos. Paano ka naging anak ng Diyos? Hindi mo naman alam yung birthday mo sa Panginoon. Oh. John 1:12. Binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Oh, di yun ang kalooban niya sa lupa. Katulad ng nasa langit, nandun na sa book of life yung pangalan mo. Oh, yan ang problema ng ibang tao. Ayaw na tingnan yung Biblia. Akala nila relihiyon. Di naman eh. Pwede ka maging Katoliko forever, pero makinig ka sa salita ng Diyos. Dahil hindi na magliligtas sa'yo. Ang magliligtas sa'yo, salita ng Diyos. Amen. Ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga amen. Nakakatuwa kayo. Thy kingdom come, thy will be done. Oh, kalooban ba ng Diyos? Kayo lang ang nakakaalam ng totoo? Kausapin niyo yung mga kapatid niyo. Baka atin nang intend kasi glamour. Ang laki ng church. Nagsasayaw sila. Wala kayo pero tanongin mo kung may natutunan. Wala. Hindi nga nila ma-broadcast yung kanilang preaching sa online eh. Kasi puro kabalbalan, paulit-ulit na yung pinipreach nila, hindi nagbabasa ng Biblia. Oh, ayan Thy kingdom come, kaya tayo nagko-communion. Gawin nyo to hanggang sa aking pagbabalik. Ito ang saro ng bagong tipan. Diba? Pag nagko-communion tayo, next time nga din, mag-communion na rin tayo tuwing Wednesday. Totoo yan. Gawin na nating midweek service to. Oh, ngayon, Tapos, tignan nyo, verse 11, kapatid. Ibigay mo, basa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Wala ko kakanin, masarap yun. Pabibili kita sa palengke yan. Yung lalo na yung biko daw tawag doon, yung may latik. Sarap mo. Ayan ipagpatawad mo. Bigay mo sa amin. Give us this day our daily bread. Meron ba sinabi si Jesus, pag ganito kayo mag-pray, give us monthly bread. Ano yung sweldo? Sabi niya, daily. Ang pagpe-pray, hindi lang tuwing bakasyon. Ang pagpe-pray, hindi lang pag day off. Ang pagpe-pray araw-araw, daily bread eh. Amen. Tama yung si Isa. Ibig sabihin, si Isa lang nakikinig. Amen. Nakikinig din kami. Oh, mag-amen kayo. Amen. Ang hina. Amen. Yan. Amen. Galit pala. Baka akala parang live broadcast lang to. Walang nakikinig. Amen? Oh. Ipagpatawad mo sa amin, ito ang pinakamabigat. Pag may umutang sa inyo o nangako, may pera, huwag niyong pagalitan. Manahimik kayo. Huwag kayong magsumbong sa iba. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Kasi dito, ipagpatawad mo sa amin ang aming mga utang. Sino rito walang utang? Kahit ang magulang. Lahat may utang. Walang taong walang utang. Alam niyo ba yun? Sige, sagutin niyo ako. Mayroon bang taong hindi umutang? Sige nga. Bumili ka ng sasakyan. Anong tawag mo? Cash ba talaga yun? Utang din. Installment. Kaya pag may utang sa inyo, patawarin nyo rin. Ipagpatawad mo sa amin ang aming mga utang. Ba't sinabi ni Jesus Christ sa Ingles, as our debts, as we forgive our debtors. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Kaya ibang taga-subaybay nakikinig. Walang tao hindi nagkautang, kahit kami nun eh.
Pero ngayon, hindi na kami katulad noon na pag umutang, palaki ng palaki. Oh. Simula nung sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi, ganito yan. Hindi ibig sabihin, pag pinatawag mo yung tao na may utang, kinukonsinti mo. Natututo ka magpatawad kasi pag may utang tayo sa Diyos, hindi tayo patatawarin din. Tayo ba pag nagpe-pray? O yan, si Mas, tingnan mo. Mabait niyan. O, amen ba? Hello? Pag ikaw naman ang namroblema at ikaw ang lumapit sa Diyos, hindi pwedeng hindi tugunin ni Lord yun. Kasi sabi niya and forgive us our... Ay, ginanong ko dito. Yan pala, nakaalala ko, makakabit yun. Ginaganon ko rito, ayaw. Naalala ko ito pala. Kaya no, and forgive us our debts. Hindi kamatayan na debts. D-E-B, silent D. Our debts as we forgive our debtors. Hello, nakikinig ba kayo? Oh, our debtors. Oh, pag hindi patawarin. Pero hindi sinabi ni Lord na konsintihin. Hello? Nakikinig ba kayo diyan? Malasay, sabi ni Pastor, patawarin mo, kinonsinti naman. Huwag naman gano'n, ilang beses na may utang, tapos kinonsinti naman. Hindi naman sinabi. Okay? Sa akin, ang daming may utang, Kuya Addition. Wala, nagpuntahan ng abroad. Pero narinig niyo ba ako? Kinuwento ko yung pangalan, pinarinigan ko. O, tingnan mo naman ginawa sa anak ko. Bumawi ang Lord. Oh. Pero kung ako yung mahilig man, parinig, masama yung kapatid. Buti nga si Lord hindi nagpaparinig sa akin. Amen ba? Amen. Ganun lang yun eh. Para bang, I love my brother, sasabihin. I love God. Pero galit ka naman, napupuot ka doon sa kapatid mo na nakikita mo. Paano mo ngayon sasabihin, I love God? Hindi mo nga nakikita. Puot ka naman sa kapatid mo. Marami dyan eh. Christian daw sila. Panay mura naman. Oh. Mumurahin mo yung mahal mo sa buhay. Nasaan yung pagmamahal mo sa Diyos? Oh. Minumura mo yung kapatid mo nakikita. Ako sasabihin mo, I love God. Hindi mo naman nakikita. Oh. Naisip ba natin yung mga kapatid? Oh. Marami sa atin ganyan eh. I love God. Hindi naman talaga nila mahal ang Diyos. Kakalungkot. Diba? Di mo, hindi na ako masyadong nagano. Sabi ni, iba yung pinrepare ko, pero iba yung binigay ni Lord. On the spot eh. Oh. Thy kingdom come. Oh, ginagawa natin sa Holy Communion. Give us this day our daily bread. Tuwing meron tayong physical and spiritual bread. Hindi pala pwedeng, Lord, give us our weekly bread. May sinabi bang gano'n? Lord, give us the 15th and 31st bread. Wala namang sinabing gano'n. Give us our daily bread. Kung ang tinapay na binibigay ni Lord sa atin, oxygen. Give us our 15th oxygen and carbon dioxide. Di namatay ako. Kasi yun ang pinag-pray. Ingat-ingat din magsalita kay Lord pag nagpe-pray. Amen ba? Maganda bang tip yun? Ang daming hindi marunong mag-pray eh. Oh. Di ba? Tapos nagsiselfone pag nagsasalita ang Diyos. Ano ba ginagawa mo dyan? Kapatid? Tingnan ko po yung live. Ah. Sa live po kasi, minsan di ko po nakatabi po kasi siya yung pag sa... Okay lang. Okay lang. Kaya nga nakaganyan na yun, nakapix. Oh. Pero nakikita. Opo. Oh, yun na yung problem. Pag nakatutok po sa inyo, nakaano po siya. Maputi. Oh, normal lang yun. So, Ang problema namin ni Iya dati, kahit tutukan ko na yung mismong screen, puti pa rin, naalala ko yun eh. Ngayon hindi na. Kasi na-discover ko yung taas, yung angle, dapat hindi tapat. Nasa angle siya. Pag nakatapat, kahit i-close up mo, di mo na makita. Kailangan may konting 30 degrees angle. Refraction. Nalaman ko yan. Research din. Oh. Tama?
Oh, ito pa. Yung iba, masyadong spiritual. Hindi ko na kailangan mag-pray. Alam na ng Diyos yun. Mga kapatid, nagpe-pray ba tayo na huwag tayo matukso? Huwag tayo mapasubo sa gulo? Mapasubo sa mga kaibigan na sinasabi pero ang tinuturo mali? Ayan, verse 13. Basa, Tagalog. And lead us, ayun na. At huwag. Yeah. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman siya nawa. Oh. Ano sabi? Magpakailanman. So, ang pagsubok, habang nabubuhay tayo, nandoon. Pagpunay mo sa Ingles, lead us not into temptation. Ano yung pagkatagalog? Huwag mo kami, ano sabi? Huwag mo kami ihatid sa tukso. Hindi sinabing pagsubok. Ang nagbibigay ng tukso, demonyo. Pansinin nyo doon sa dulo, huwag nyo kaming dalhin sa masama. Kung sinabi sa pagsubok, lalabas, ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. Sabi ni Santiago, let no man say, he is tempted of God. For God does not tempt any man. Yung tempt doon, tukso, hindi yung tempt na trial. Iba yung trial, iba yung temptation. Yung temptation, tinranslate sa tukso, gusto ka ibagsak ni Satanas sa mga sitwasyong problema. Pero pag Diyos naman, tinitingnan kung gaano tayo tapat sa Kanya. Ang translation nun, nung trial or temptation din minsan ang ginagamit na salita, pagsubok. Nakita niyo sa Tagalog, may dalawang translation ng temptation at saka trial. Pagsubok at saka tukso. Malinaw ba? Kaya dapat sensitive kayo. Lord, huwag mo akong subukan, Lord. Hindi ko kaya. Maging Amen. totoo kayo sa Diyos. Amen. Huwag kayo nang, ayoko naman pagsubok. Laging meron yan. All throughout our lives. Kaya, alam mo sikreto para mapagtagumpayan. Pray, pray, pray according to the will of God. Amen. Saan yung will of God? Basahin mo yung Matthew. Chapter 6, verse 9 hanggang and so forth. Pagsubok na pagtagumpayan. Hay, salamat! Huwag mong ibibig doon ang galing namin. Matibay faith namin. Mali. To God be the glory. Sinalo niya kami. Ganun dapat ang attitude. Hindi yung ang galing namin. Ako ang top-notcher na applicant maging training spec. Mali yun. Hello, kapatid. Baka nananaginip ka. Hindi sa'yo yun. Kaluwalhatian sa Diyos. Huwag mong suluhin. Salita ka ng salita ng Diyos ko, Diyos natin. Sinusolo mo yung blessing eh. Di ba? Sinasabi, Diyos natin. Huwag Diyos ko. Diyos natin. Kaya nga, our Father, mula umpisa eh. Sabi nila, mali daw yun. Sige, magbasa ka, verse 9. Huwag ka magdagdag, magbawas sa Biblia. Bakit sinabi ni Jesus Christ, our Father? Hindi niya sinabing, my Father. Kasi hindi naman prayer ni Lord yan eh. Pattern how to pray. Maraming nagtuturo, Lord's Prayer daw yan. Tingnan mo nga, hindi pinaliliwanag bawat sitas. Kaya naliligaw yung mga tupa. Kaya yung iba naman, kaya ayaw makinig, ayaw ng Biblia, gusto nila bumalik sa reliyon nila, wala raw naninita. Kasi ayaw nila mapunay, mali nila. Tayo hindi. Diyos ang pumupuna sa atin ayon sa salita niya, hindi ayon sa salita ni pastor. Ayan mo, our Father nga doon sa verse 9 eh. Dito, as. Pansinin nyo, as. Huwag mo kaming. Kung isang tao lang yan, nagdasal si Jesus, Lord's Prayer, hindi niya sinabing kami o amin. Kaming. Tama ba, mali? Kaya akala nila, baliwala itong Bible study natin dito. Bago nyo muna sabihin sa akin, alam nyo yung Biblia, suriin nyo yung bawat sitas. Hindi yung commentary. Hindi naman commentary yung sinasabi ko eh.
At ito, hindi mo na ito magagamit pag nandun ka na sa impyerno. Wala nang nagpe-pray niyan. Meron ba daily bread sa impyerno? Wala na. Hindi ka na pinatawad ng Diyos, nasa impyerno ka na, unbeliever ka na, demonyo ka na. Ang demonyo hindi naliligtas. Wala pa ako nakitang santong demonyo. Meron, desenteng demonyo. Desente yung pananamit, pero mandurukot pala. Magnanakaw ng cellphone. Nagsasasayaw pa. Parang kitikiti. Mukhang poses. Hindi ba yung mga gano? Oh, winaarningan ko na. Dahil lang sa cellphone, magpapakasira ka. Nakakaawa ka naman kapatid. Verse, ayan For yours is the kingdom. Ang tanong, pag pinagwagian mo ang tukso, ikaw ba ay templo ng banal na Espiritu? Yes! Ayan thy kingdom come. Sino ba yung kingdom? Ikaw. Tingnan niyo yung Luke 2:17. Ewan ko kung tama. The kingdom of God goes by observation. Tama ba? Tingnan niyo. Teka ha. Hanapin ko. Baka mamaya mali yung aking memory. Nagko-computer ka, ayaw mo gamitin para sa Panginoon. Tignan nyo ha. Luke 17:20. To 21, 17. Sige, Luke 20:17. Di ba sabi, thy kingdom come, thy will be done. Tingnan mo, makakatuwa yan. Kaya yung prayer natin sa lupa, buhay pa tayo, apektado ang langit. Marami hindi nakakaalam nun. Akala mo ba nagsasalita ka lang sa hangin? Pag may faith ka, kinakausap mo ang banal na hangin, ang Holy Spirit. Basahin mo, sige. Ayan verse 20, Tagalog hanggang 21. Tapos basahin mo ulit yung English pagkatapos ng Tagalog. Pakiunawa mga taga-subaybay at mga umaten dito ngayon. Sige, basa. Verse 20, chapter 17, verse 20 to 21. Hanggang 21. Verse 20 hanggang 21. Basa at palibasay. At palibhasay, tinanong siya ng mga Fariseyo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. 21. Ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Tama ba? Tingnan mo verse 20. Sige, English. Baka sabihin sa Tagalog lang. Sige, go. And when he was demanded of the Pharisees, and when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God comes not with observation. 21. Neither shall they say, Lo here, or Lo there, for, behold, the kingdom of God is within you. Kaya pag sinabi mong, Lord, thy kingdom come, actually nandito na sa inyo. Exclusive lang po yung our Father who art in heaven na yan para sa mga born again na totoo. Hindi burn again. Hindi sa mga backslider. Hindi rin yan para sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung ako'y hindi pa Christian noon, nasa Catholic Church pa po ako noon, hindi naman ganyan yung paliwanag ng Lord sa akin Nung tinanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, sa pamamagitan ng kalooban niya, hindi ko kalooban ng Diyos, yung binhi, yung salita ng Diyos, naging Kristiyano ako. Dahil yung kare ng Diyos nasa puso mo. Ayun For dito, 21, neither shall they say, Lo here, Lo there. For behold,
The kingdom of God is within you. Ang tanong ko, pag nagpe-pray ka ba, alam mo na ang kalooban ng Diyos, na ikaw ay ang kaharian ng Diyos nasa iyo? Kaya nga pag nagsisisi tayo, humihingi tayo ng tawad. Huwag magmalinis, huwag magmalaki, huwag magmagyabang, huwag maging plastic, orokan, tupperware, huwag. Si Lord lang. Pwede mo lokohin si Pastor Vic, pwede mo lokohin si brother, si sister, pero si Lord hindi mo pwede lokohin yan. Halimbawa, mayroon isang bagay na ginagawa mo na dapat alisin mo. Lord, hindi ko kaya, tulungan mo naman ako, natutukso ako eh. O di lapitan mo si Lord. Pag nasabi mo na, huwag mo na ulit-ulitin, basta magkaroon ka ng faith, tutulungan ka niyan. Halimbawa, kapatid, isa ka sa subaybay, may pagka-drug addiction ka, ilapit mo kay Lord ngayon, itataasan kita ng kamay, mawawala yung drug addiction mo ngayon. Kaya lang, isang bagay hihingi ko sa'yo, mag-commit ka dito, mag-connect ka dito, pumunta ka rito sa linggo, at mag-commit ka, magsamba ka. Mawawala yung drug addiction mo, yung kasabikan mo sa sex, yung kasabikan mo sa pera, mawawala yan. Normal lang yung sex, pero para sa mag-asawa. Hindi yung lahat na nakikita mo hubad. Huwag ganon. Ibig sabihin, nandun ka pa lang sa mundo. Hindi ka pa nakakaabot sa level ng spirituality. Hindi mo kaya mag-isa yan. Makakayanan mo lang yan pag nasa iyo na si Yesu Kristo. Pag nakaground ka sa Word of God. Ang pundasyon mo, si Jesus. Ayun ang linaw, oh. Neither say there or here, behold, the kingdom of God is within you. Ni sasabihin man nila, narito, nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo. Kaya ang daming bumabagsak, kapatid, eh. Oh, naglagay ka ng text. Amen. Ang dami dyan, eh, nagpapanggap. Meron nga, mga pastor, ganun eh. Pastor na yun, ha? O, pinikilingan yung taong may pocket na papakinabangan nila. May ganun. Ewan ko lang sa sakit kalinga. Di ba? Kaya ako, hindi ko naiintindi ibang tao kung ano sila eh. Ang iniintindi ko, yung sarili ko. Okay ba ako sa iyo, Lord God? Yun ang importante. Pag okay ka kay Lord, sinunod mo yung tinig niya sa salita ng Diyos at ako nakakarinig, hindi ako magkakaroon ng mga milagro. Gusto nyo ba magkaroon ng milagro sa buhay nyo? Umayos? Huwag kang gigiba. Tuloy-tuloy ka lang kay Lord. Amen. Balik ka sa Matthew 6 ulit, kapatid. Kaya maraming bumabagsak. Oh, verse 13, ito yung tip. Pag may atraso tayo sa iba, may atraso iba sa atin, patawarin natin. Para kung may atraso rin tayo, pararaanin rin tayo. Amen. Minsan yung puso ng tao, pag galit sa'yo, nababago ni Lord yun eh. Gumagawa ng paraan ng Lord. Lalo na pag pinagtanggol nyo, sugo ng Diyos, man of God. Tandaan nyo, pag meron din bumira sa inyo, may sasalo rin sa'yo. Kasi pinagtanggol mo yung sugo ng Diyos eh. Pastor ako, pinagtanggol niyo ako. Pagtatanggol ka rin ni Lord, naging mabait ka sa aking sugo. Basta tama, ano, Pastor? Oo. Pero pag mali yung ginagawa ng pastor natin, sabihin nyo din. Oo. Lahat naman, open book ako eh. Pero pag mali rin yung pastora, sabihan nyo rin. Number 1 kontrabida yan. Magka ganon. Pagsabihan nyo rin. Lalo na pag nagsaseryoso yan, lumalaki ilong, nako, bantayan niya. Di ba? Ay, nako. Di ba? Masyado ka seryoso, mami, baka takihin ka eh. Sabi ni Tita, sana pala, di na ako nagsalita. Alam mo, mami, dapat huwag kang ma-stroke sa ilong. Mahirap yan. Pray na tayo. Yung Okay. nakikita na. Nakikita nyo, ayaw ng salita ng Diyos.
Pag ayaw niya ng salita ng Diyos, anong gusto niyang salita? Di salita ng demonyo. Kasi yung ilong ko na naman kasi napapansin nyo eh. Alalay. Bakit masama ba yon? Alalay nilo. Bakit hindi ka magalit kay Paul McCartney, kay John Lennon? The long and winding road. Long and winding. Di ba may kanta ng road Tan-tan. that the rain... Ay, Namin silang dalawa. ayos ah. Masama magbiro? Ay, oo. Ay, pa kayo na nga ng ilong eh. Mother knows best nga eh. Kung naman oh. Ate knows best. Di ba knows? Di ba nagmamaragaling ka, mami? Ate knows best. Oo, ate knows. Ayun, talagang personal na yun. Ate knows best. Wala, hindi ako nagsabi niyan. Kaya paraanin natin si ate mo. Kasi sabi rito, sa verse 15, basa, Tagalog. Verse 15, 6 verse 15. Paki-close up, kapatid. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Di ba ang ganda ng tip? Hindi ako nagsabi niyan. Si Jesus yan. Oh. Paraan ninyo, pero disiplinahin nyo rin. Baka mamaya sabihin niya, sabi ni Pastor, patawarin. Tapos hindi na binibigyan ka ng sama ng loob. Iwanan mo. wag kang mag-concentrate doon sa nakakahina ng kalooban. Pag ako minsan, diba, 2-3 beses, in-invite mo, ayaw, kaya bahala ka, baka i-unfriend pa kita sa Facebook. Ay, ayaw mo makinig eh. Mas magaling ka pa sa akin. Maghanap ka ng pastor na mas magaling. Gusto mo, ikaw na lang magpasto. Doon ka magpasto sa iba. Pakialaman yung kawan ng Diyos dito. Amen ba? Oh. Kaya importante mga kapatid, yan ang tip sa panalangin na bless ba tayo? Mga kapatid, pagka nalilito kayo, pag nagpe-pray, may kulang pa ba? Tingnan nyo lang yung Matthew chapter 6 hanggang 9 to 15, correct. Hanggang verse 15. Kaya, tayo mananalangin ngayon. Ako magko-closing prayer, magge-general prayer ako, para yung ginawa ko, kaya yung isang nag-prayer request, si Janet, kung nanonood yan, kaya sinagot yung panalangin niyan, sabi ng Lord sa akin, meron kang hindi pa pinagpe-pray, pinakinggan ko panalangin dahil naniwala siya sa'yo. Alam niyo ba, pag naniwala kayo sa pastor niyo, hindi naman kayo naniwala sa akin eh. Amen. Naniwala kayo sa salita ng Diyos na pinangangaral ko. Amen. Pero kung hindi kayo naniniwala sa akin, para mo na rin sinabing, hindi ako naniniwala dun sa salita ng Diyos. Bakit? Katuruan ko ba yan? May nakita ba kayong katuruan ko, gawa ko? Hindi ko naman gawa yan. Tingnan yung, paki-close up nga. Sa laptop ko, may lesson ba? Hello? Meron ba? Wala eh. Wala. Kayo talaga. Lesson ng Holy Spirit yan. Amen. At naniniwala ako kay Bishop Art, based sa Bible, yung mga anghel, talagang tuturuan ko sa Word of God. Sinasalo ka, bubulong. Ito yun. Holy Spirit yun. Kasi minsan, yung memory ko, nasubukan ko na, naglalaps din. Pero binabago ng Lord. Nakukuha ko. Kaya simula nung inordain ako dyan, kinonfirm ni Lord yung gift at saka yung calling ko. Lahat ng sinasabi ko na nakabase sa Bible, walang mintis. Amen. Hindi sa aking galing yun. Inuulit ko, kung ano man ang ililinig nyo, gumagaling na may sakit, prophesying, lahat totoo, may bunga. Bakit? Hindi naman ako yun eh. Amen. Kalooban ng Diyos. Di ba sabi ko sa inyo, bago pag nagpe-pray kayo, konsultahin nyo ang Diyos. Pag sa doktor, if symptoms persist, kill your doctor, sabi nung iba. Mali. Change your doctor. Di ba? No. Guanacipin is good for your health. Di ba yung mga gano'n? If symptoms persist, kill your doctor. Di ba? Huwag naman gano'n. Change your doctor.
Eh kung ang doctor mo, si Jesus Christ, if symptoms persist, confess your sin. Amen. Ganun lang yun. Mga kapatid, lahat ng bagay may solusyon. Pag may problema sa panalangin, di ba? If symptoms persist, confess your sins. Example, halimbawa, purihin ng Panginoon. Example, symptoms mo, lagi kang high blood, yung pala may sama ng loob. Kahit anong gamot bigay mo dyan, pag hindi ayos ang puso, damdamin, ang isipan, ang damdamin, tapos wala pang faith, mahilig magtanim ng galit, hindi mo sinunod yung sa Matthew chapter 6, na forgive us, di ba? Forgive us our sins as we forgive others. Tingin mo, gagaling yung high blood mo? Hindi. Original ni Pastor Vic yun, Original ng Lord para sa akin. Kaya mga taga-subaybay, ulitin ko if symptoms persist, confess your sins. Amen. Amen. Hindi naman si Pastor Bigat tinanggihan nyo, salita na Diyos. Nakadali siya, nadali. Hindi si Jerem yun, ha? Amen. Baka lumaki na naman ang ulo niya, si Jerem. Amen? Amen. Tayo manalangin at pwedeng nakangiti. Bakit? Hindi naman natin miningitian si Satanas, si Lord. Ang salita. Pumikit tayo at manalangin. Father God, salamat po sa aral na natutunan namin. Salamat po sa suporta ng mga kapatiran. May nagpaptugtog ng music, Lord, para maramdaman namin ang Holy Spirit. Nananampalataya kami sa iyo, Jesus. Ama, salamat sa pagtingin mo ng aming panalangin. Salamat sa mga answered prayer. Salamat sa pag-alalay mo sa amin. Salamat, tinanggap mo ang aming pagsamba sa iyo. At lahat ng mga unspoken prayer requests na naririto ngayon. Plus yung mga sumusubaybay. Yes, Father God. Salamat sa mga taong gumaling. Amen. Nawa sila'y bumalik para magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Turuan mo kami sa leksyon ng mga ketongin na nagtanong ikaw, Jesus, hindi ba 10 ang aking pinagaling maliban sa isang strangherong ito upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Ama? Lord, basbasan mo ng pagpapala Amen. lahat ng nakakonect dito, Yes, Father. lahat ng nakakomment dito, lahat ng naniwala sa salita ng Diyos. Lord, marami dito, Lord, patuloy na nahihirapan kasi lumalayo sa iyong salita. Ang paghiwalay sa iyong salita ay paghiwalay sa iyong presence. At paghiwalay sa iyong presence, may sintomas, may karamdaman, may dinadaing, hindi natutugon kasi walang pananampalataya. At Lord, lahat ng ginagawa namin, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, kinumfirm mo. Glory to God. Tawagin ko ang si Isa para mag-worship, isang kanta pa, tapos si Del magpe-pray, pero magpapaalam mo tayo after you sing. Ako magpapaalam, ha? Sige, dito ka na. Mga kapatid, huwag kayo alis. Kailangan putulin natin na merong pagpupuri, pasalamat. Nga pala, kayong mga taga-subaybay, padala nyo po sa aking cellphone o sa messenger. I-PM nyo ako kung anong mga prayer request. Okay? Para mapag-pray ng congregation. Amen. Sige. Yeah. Okay. Jobel, mag-prepare ka rin. Ikaw din, ha? Ha? Dito. Awitan po natin ang Panginoon. Amen. Salamat, O Diyos, salamat.
dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo, O Jesus. Thank you, Lord, sa mga answered prayer. Lahat ng aming panalangin, tinugon mo. Kung meron kang hindi pa sinasagot, wala pa sa proper time. Naniniwala ako, Lord, na lahat ng prayer request na dinaanan mula sa mga bibig ng mga kasama ko, mula sa bibig ni Pastora, mula sa bibig ko, galing sa mga miyembro at sa mga taga-subaybay, tutugunin mo ang panalangin. Kailangan lang kami ay magpatuloy. Lord, maraming milagro ang nangyari kahit outside the church na to, dito sa Amparo. May mga taga-subaybay, Lord, na humingi ng prayer request, tinugon mo. Hindi nila alam kung anong kapangyarihan na ginawa mo dito. Amen. Amen. Kami ay isang apostolic house church na nagsimula bilang house church. Pero naniniwala ako, Lord, lalaki din kami, Lord. Talagang may proper timing lang, Lord. At binigay mo na sa akin yung dapat instructions na gagawin. In the name of Jesus Christ. I glorify your name. I praise your name. I thank your name. And Lord, maraming salamat. Amen. Hindi na kita pwede bigyan ng mga palabok na salita dahil alam mo na yung kung nasa heart namin. Kaya hindi na namin kailangan lecturean ka sa prayer. Pinupuri kita sa harapan ng mga taong kung sakaling may nanonood, Lord, mabe-bless sila. I pray, Lord, kasihan mo ng banal na Espiritu ito yung ginagawa namin. Amen. Naniniwala ako, tutugunin mo to by faith. Amen. Isa ikaw naman ang gumagawa talaga, hindi naman kami. Amen. Amen. Kaya may announcement kayo, ikaw. Wala. Okay. So, sa susunod, anong oras na ba din? Anong oras na din? 6:39. Kung tutuusin, ang todo natin, pag napahaba, hanggang 8, gawin na ninyo hanggang 8. Pero bihira yun. Yung nangyari natin, kaya mahaba yun. Talagang mahaba yung topic, hindi ko kinontrol. Sabi ng Lord kasi, ituloy ko yun. Wala tayong magagawa. Amen ba? Amen. So, yun lang. Mga taga-subaybay, bless all who watch this live broadcast.
ng aming Prayer and Breakthroughs Fellowship. Gagawin na po namin tong midweek service. May communion na. So, ako po ay lumalapit sa inyo at humihingi rin sa inyo ng suporta kasi po malapit na rin kami mag-evangelize. Nag-iisip lang po kami ng sources. Nihintay ko yung signal ni Lord para magkaroon kami ng funding. Ayoko na kasi maulit yung gabi. Naglakad kayo. Wala nagbuhat ng mga gamit. Ayoko maulit. So, Panginoon, salamat po. Amen. Amen. Good evening, everybody. Hindi mo ang daming gumaling nun, kaya paano ba ito ayaw ma-finish? Bye-bye. Teka, ayaw mag-finish.